guys, welcome back dito sa Endong's World Channel, and papakita natin for today yung mga pinapakain natin dito sa ating chicken coop. So hindi po tayo sponsor ng mga brand na to, pero dito lang tayo nasanay. So okay naman yung result dito sa ating chicken coop, and papakita natin yung mga resulta sa ating mga alaga. By the way, shoutout po pala dyan sa mga subscribers natin dyan, tsaka sa mga bago dyan. Huwag nyo kakalimutan mag-comment and i-like yung video kapag nagustuhan niyo. So start na tayo. Sa mga month-old pa baba, ang pinapakain natin is yung Integra 1000. So hindi po ito sponsor guys ha, pero ito lang yung mga brand na ginagamit natin kasi alam natin yung effective sa mga palahi natin. So ito yung Integra 1000. Ayan, pinong-pino guys. So disclaimer lamang po ha, itong mga mga in-introduce nating mga feeds ay subok na natin dito sa farm, and based on experience lang din yung mga babanggitin natin dito. So disclaimer lang ha, hindi po tayo expert, hindi tayo vet. So based on experience yung mga dito, mga binabanggit natin. So ayan, Integra 1000. Yan, pinong-pino siya guys. Suitable siya for sisiw talaga yung mga kakapisa. So day 1 to day 30, yan yung binibigay natin. Yan, pinong-pino siya guys. So walang halong crack corn yan. Actually meron siyang maliit, siguro sa na rin to, sa paggawa nila. Pero hindi yung crack corn na nabibili natin sa poultry supply. So medyo mas malalaki ng konti yun. Mamaya papakita natin. Ayan, may sarili silang mga lagayan para hindi nalilito yung nagpapakain. Siyempre para hindi rin maghalo-halo yung or paibay-bay yung napapakain natin sa mga alaga nating manok. Okay, next natin guys is yung mga 31 days pataas. Hanggang 5 months pala. So 31 days hanggang 5 months. So yun lang yung practice natin dito. Ayan. Ito, Integra 2000. So ayan siya, na may halong crack corn. Ayan. Hindi ko sure kung kita ninyo. Ayan. Ayan. May pansin ninyo, may mga crack corn yan. Mas malalaki yung size compare dun sa pinakita natin kanina. So yan, available yung crack corn sa mga poultry supply. Siyempre kung may mga brands din kang gamit, okay din naman yun kasi lahat naman yan based on science. So subok na yung mga yan. Pero dito lang talaga sa brand na to na sana yung mga alaga nating manok dito, including yung mga bibi sa likod, mga iba nating heritage chicken dyan sa likod. Ganito rin yung inahalon airpat sa mga patokan nila. So napaka-effective, tapos siya, gustong-gusto rin ng mga alaga natin, hindi sila nagseselan. So yan, pakita ulit natin Integra 2000 plus crack corn. So yung pinong-pinong crack corn ng i-request nyo dun sa sa nagtitinda ng mga feeds. So next natin, mga 5 months pataas. So bago pala kayo magbigay ng ganito, transition guys. So sa unang araw, ang technique natin kapag nagka-transition tayo, magpapalit tayo ng feeds, 70-30. So 30% nito yung i-introduce natin na bagong feeds or bagong patoka, tapos 70% nung lumang patoka natin. For example, maglalagay tayong 70% ng Integra 2, tapos 30% dito para transition, unti-unti natutugo siyang tumuka ng mga malalaking grains, mga conditioner. So ayan, combination siya ng conditioner, Integra 2.5 saka Integra 2000 kasi malilit lang naman yung mga manok natin dito. Yung iba naman nagpo-pure lang talaga sila sa pagbibigay ng Integra 2. So mag-stick sila sa sa type ng pellets na yun. Mas di sila nagbibigay ng conditioner. Pero tayo kasi yung diet ng mga manok natin dito nakabase sa kung ano yung diet ng mga Texas. Yun nga lang, medyo nagdadagdag tayo ng pellets kasi
ano yung mga manok mga bantam natin, mas sobrang lilit lang talaga niyan. Minsan, may mga times pa nga na nagsesilan yung mga yan, may mga natitira kung minsan na conditioner, pero may ano kasi may ginagawa kasi minsan konti-konti lang bibigay nyo hanggang sa masanay sila. So, wag sobra-sobra kasi maliliit, konti lang talaga kinakain nila. So ngayon naman guys, papakita natin kung paano tayo magpakain. And kanina in-introduce nga natin yung mga feeds na binibigay natin dito sa mga alaga natin. Ngayon naman papakita natin yung actual na pagpapakain natin sa kanila. So sa ngayon kasi naghihintay tayo ng tubig. Bali ang ano dito, ang tubig sa probinsya sa ngayon nawawalan ng supply dahil nga summer. Ang nangyayari is hindi natin alam kung konti lang talaga yung supply ng tubig or anong nangyayari dyan sa water source natin. So proceed na tayo dito sa pagpapakain sa mga alaga natin para makita rin ninyo yung actual na pagbibigay natin sa kanila. So guys, ayan, bago tayo mag-start, papakita ko yung kulungan ng mga mga manok natin. So sa mga breeders, ayan, inuli natin yung mga breeders. Nag-i-start tayo sa pinakabata. So sa ngayon, ang wala pang ang natin, ang mga chicks na wala pang 1 month old ay isa pa lang naman, which is yun nandun natakpan. Tapos sa ibaba nun, temporary na na kinulong ni Airpat yung mga ducklings, so may napisa na naman. So proceed tayo dito sa mga bantam natin. Ayan, mga breeders, ayan, black mattel. Tapos yung shamo natin, shamo chicken, nandyan, nangingitlog na rin yung hen. So nakita natin kahapon na nasampahan niya na. So marunong na yung ating cock na sumampa. So ito ay mga alaga natin, ayan, mga black mattel. Ayan, unti-unti na silang gumaganda. Actually puro puro cockerel, mga lalaki. 6 sila. Ay hindi, 6 pala nakakarel, tapos isang pulet. Pulit is yung dumalaga. So ayan, proceed tayo sa pagpapakain sa kanila. Start tayo dito. So ang gamit natin ditong feeder ay yung pahaba kasi nga marami sila. So ayan, nagwawala na sila, gutom na. Ayan, dito. Ayan, kuha tayo dito ng feeder. So kanya-kanya sila ng feeder. Ang binibigay ko dito, since na sila, 31 days old, mahigit. So Integra 2 with crack corn. So saan na siya? Ito. Ayan, wait lang buksan natin. So ayun guys, magbibigay tayo sa kanila. Bale, ayan, konti-konti lang dahil nga kapag nasosobran kayo sa patuka, kadalasan nauumay sila. So mas maganda pa rin pag sabik yung mga alaga nating tumuka, mas nauubos nila yung pagkain. So ayan guys, wala pa siyang tubig. Ayan, na-just taas. Inaano lang natin, iniiwalay muna natin kasi mamaya magbibigay tayo ng vitamins sa kanila para kapag uhaw na sila, mas marami silang mainom na tubig na may solution. So ayan. Ayan guys, ang itsura ng guys, ng Integra 2000 with crack corn. So ayan, binanggit na natin yung brand para para alam nyo na kung ano yung bibilhin ninyo. So based lang naman to sa ating experience dito sa pag-aalaga ng mga manok. Tsaka guys, ang kaganda naman sa mga chabo, sila, matipid lang din sa pagkain. Hindi sila kagaya ng malalaking breed na malalakas kumain. Yun nga lang, ang disadvantage naman ng mga gantong breed, dahil maliit nga sila, kadalasan sakitin yung iba. So kailangan talaga naka-prepare yung mga supplements, vitamins, tsaka yung mga pang first aid natin sa kanila. Yan guys, so sa mga gusto pa lang mag-avail nito, i-PM nyo lang ako sa aking Facebook page. So Entong's World Farm, doon tayo mag-usap regarding sa ating mga pwedeng i-release dito. So ayan guys, ang gaganda nila. Yung iba dyan medium legs, pero after ilang months gaganda pa yan guys. So gagaya ng ibang breeders natin before, nakala natin medium leg siya, pero habang lumalaki nagiging short legs. So ayan, tingnan yung gaganda. Ang liliit pa lang pero ang lalaki na ng palong. Ayan, tsura nila sa malapit
And guys, yung presyo pala nito hindi tayo masyadong mahal magbigay kasi nga actually ang presyo talaga nito kapag bibili kayo sa mga breeders, yung mga tie-blooded lang hindi siya yung mga pure Thai Chabo, nagkakahalaga yan ng 4,000 pataas. So sa atin mas mababa ng konti yung bibigay natin. So para sa mga interested, makapag-start din sila kaagad ng pag-aalaga ng ganito. Siyempre hobby na din, pang tanggal stress. So next tayo guys. Ayan, nag-sample na tayo dito sa mga natin, sa mga kakarels natin. Ayan. And guys pala, ang pagpapakain dito sa chicken coop namin is 7 AM talaga. Fixed na yung time na yun para nasasanay sila. So, wag tayong magpabago-bago ng oras ng pagpapakain. Next natin guys. Ayan. Yung mga to. Ito guys, konti lang din pinapakain natin kasi siya, mga solong ganito, konti-konti lang. Ito guys, benjarong pala yung hiniwalay natin last time ngayon yung tail niya na siya, nagiging pamaypay na. So refillan natin ito. Bigay tayo mga lang, siguro mga 1 spoon lang. Ayan, dito yung scoop naman natin equivalent to 2 spoon, so kalahati. Ayan, ganyan lang siya kakonti guys. So morning and afternoon, 7 AM tapos 4 PM. Ayan guys, medyo mailap lang tong itong kakaril natin. Yung inuman guys, naglagay din pala tayo ng pang bacterial flushing kasi nagpurga tayo kahapon sa kanila. So next natin itong batch na to. Ayan guys, sa mga gustong mag-avail pala, yung itong mga hen na to, dito tayo kukuha. Tapos dun sa kakarel kung gusto niyo doon tayo kukuha para hindi sila mag-inbreed kasi magkaiba yung nito, magkaiba yung parents. So ayan, refilan natin to. Dun sa mga edad na yon, Integra 2000 pa rin ang binibigay natin. So with crack corn. Hindi tayo nagbibigay pa doon ng mga conditioner. Sa ibang breeders kasi, yung mga kakilala natin, kung ano yung pagkain ng mga adult, yun din binibigay nila sa mga sa mga month old pataas. So ayan ganyan lang sa atin, mas pino ng konti. Sa Thailand naman kasi hindi naman sila nagbibigay din ng ng mga pagkain na parang pang Texas kasi maliliit nga lang sila. Ayan guys, kagandahan ng ng sinasabit niyo sila sa patoka. Ayan, ganyan masiba silang kumain. Grabe ganda ng kulay, di ba? Yung breed na to is black mattel. So Oreo yung tawag ng iba. Tapos ayan yung inuman nila. Guys, yung mga to, ang short legs dito ay 4, tapos isang medium leg. So bata pa tong mga to guys. Mag-improve pa yung itsura. Yung nasa dulo naman guys, ito yung ibang kapatid. Hiniwalay natin kasi nga naglalaban-laban sila. So ito, cochin ball naman natin. Ganon din ang niya, ganon din ang diet. So papakita natin. Ayan. So, 2 scoops ang ilalagay natin. Medyo makukulit lang to guys. Tsaka malakas sila kumain, unlike sa mga chabo. Mas mas agresibong kumain. Ay dinadagdagan natin. Guys. Yan, ganyan lang yung natin dito, yung routine natin. So mas madali siyang mas madali rin siyang pakainin kasi cabinet type na yung natin, yung kulungan. Ayan, next mga benjarong. Ayan. Tapos may drawer naman yan, madali lang din tayong maglinis, unlike before na mahirap. Ayan. So lagay tayo. Ayan. Medyo mailap guys. Ganda nung kakarel nag-evolve na yung itsura Nagmana rin sa tatay ang ganda Tignan nyo yung tail bukang buka
Hintay pa tayo ng ilang buwan. Promise, sobrang gaganda yan. Hindi natin siya masyadong hinawakan, naglulugon. Tapos next guys, ito naman, ayan, unahin muna natin itong mga 2 months pataas kasi 1 month pataas kasi para ano, para tuloy-tuloy. Next natin yung mga breeder. Ayan, so 3 sila, 2 scoop bibigyan natin. Ayan, gagana nila kumain, no? Nailap nga lang. Yung hen natin na yan, no, yung 2 sobrang liliit. Mas maliit pa sa nanay nila nung nakuha natin before. Hintayin natin mag-transform yung mga itsura nila. Okay. So same lang din dito sa kabila. Ayan. Ito yung mga ano natin. Iba pang palay. Ganon din ang ano natin papakain. Medyo against the light lang pero itong ganda ng hen na to. Ganda to guys, oh. Yung itsura. Ayan, dito tayo. Ayan. Grabe, oh. Ganda. Oreo. In the future ang gagawin natin, papakawalan natin sila dito para ano, farm ng Oreo. Ayan. Kahit itong kakaril na to, sa ngayon hindi pa masyadong maganda pero after ilang buwan ayan, mag-i-evolve din yan. Pinost natin yan nung nakaraan, mura natin binebenta. Kaso nga lang yung mga buyers malalayo, hindi nila kaya yung shipping fee. So sagot kasi ng ano eh, sagot kasi ng client natin, halimbawa bumili sila o gusto nilang mag-avail tapos papaship nila ng malayo, sila na yung sasagot sa shipping fee. So ayan, pakita na natin yung ano yung sa mga breeders natin kung paano tayo magbigay ng mga pigs. Ito dito sa ano, dito sa mga shamo, ayan, medyo matapang kasi ito eh, ganyan ginaganyan lang natin. So kung ganyan ang style nyo naman ng pakain, kailangan regular din yung pagpurga nyo sa alam, monthly deworming. Laki kasi oh, tapang nito eh. Ayan oh, pag tumayo to 2 feet ang height. Ayan. Check natin kung may itlog pala. So guys, may isang itlog. Tignan nyo yung shamo, ang lalaki pero lilit ng itlog. Ayan, nipon natin dito, tapos incubate na lang natin kasi nga hindi maayos yung itlogan nila, pang bantam kasi yun, sobrang liit. So ganyan lang, nagsasaboy lang tayo dyan. Ito kasi hindi natin mapakita dahil lalagyan na natin kanino. Sabuyan na lang din natin. Bababa yan. Okay. Ganyan lang guys, napakasimple. So guys, no, ganun lang kasimple yung pagbibigyan natin ng patoka sa kanila. Hayop na ano, nagkaroon kayo ng idea. So pwede nyo rin i-adapt sa mga alaga ninyo kung mahilig kayo sa mga fancy chickens. Sa mga malalaking breed naman, gaya nga ng nababanggit natin, syempre iba yung amount na binibigay sa mga yon, mas maraming pellets, mas maraming feeds. So sa iba, para mas makatikim sila, nagbibigay sila ng mga azola, ganyan, yung mga banana trunk, sinahalo nila sa patuka nila. So dito kasi maliliit naman sila, kaya nag-pure lang tayo ng ano, feeds, tapos conditioner rin yung binibigay natin dito, tapos plus vitamins. Kung nakikita natin matambay sila, nagbibigay din tayo ng mga gamot sa kanila. So ganun lang yung routine dito sa ating chicken coop. Sa mga kapwa natin din ng Yahawi, shoutout sa inyong lahat. And kung bago ka dito sa channel, huwag nakalimutan mag-like, share, comment, and mag-subscribe ka na rin dito sa Entong's World. Click mo na rin yung notification bell para updated ka sa ating mga next upload videos. See you next time guys. Happy farming sa inyong lahat. God bless and bigat po, I love you. Bye. Hello.